Welcome back to Peaceabilities. This is your host, Arman Benko of the Colayco Foundation. Our episode is about e-money and we are still joined by Paulo Baltao, President of GXI, G-Exchange Incorporated. May mga text na pumasok, Paulo, bago natin sagutin yung mga phone-in questions dito ng mga cameraman natin. Coming from cellphone number ending 5229. Good day, M. Have good experience with GCash. Safe, fast, and cheap. What do you think is the future in local and international remittance? Thanks. Okay. So, right now, meron tayong... Cheap, ano sabihin yung cheap? Mura lang yung padala, no? Mura lang yung padala. Yun yung gusto natin pag-usapan for this segment. So, hindi ka na kailangang, siyempre, bumiyahe para pumunta sa pinakamalapit na outlet para magpadala. Pwede mo nang gamitin yung cellphone mo. At 2 pesos and 50 centavos lang ang pagpapadala. Mula sa phone mo, papunta sa phone ng papadalan mo. Compared to other remittances na nakikita natin, depende doon sa amount na pinapadala. Correct. Ito, 2 pesos and 50 centavos. From GCash to GCash. From GCash to GCash. Sagutin natin yung mga ibang text message na pumasok from Alan Carlos of Palawan. Who regulates GCash? Meron ba nagre-regulate? Siguro yung Bangko Sentral. Bangko Sentral ng Pilipinas. So binabantayan kayo ng Bangko Sentral? We are subjected to regular audits ng Bangko Sentral and we are always in close coordination. Palagi kami nakikipag-usap sa Bangko Sentral para mapabuti pa yung serbisyo. Why BSP? You are not a bank. Sinabi mo off the air, the GCash, the mobile wallet does not earn interest. It's not a savings account. We are an electronic money issuer. Ang electronic money kasi is under the Bangko Sentral ng Pilipinas. Oo, dahil pera ang pinag-uusapan kahit papano and receiving, transferring money, that's why kailangan kayo, may nagre-regulate sa inyo. Saka may dagdag ko lang, Arman, no? Even before ilinabas yung electronic money circulars ng BSP, since nagsimula kami ng 2004, we were in close coordination with the Central Bank, with the Bangko Sentral. Kasi nga, we want to make sure na yung aming serbisyo yung pagkakatiwalaan ng publiko. Right. At kaya kami ay palaging nakikipag-ugnayan sa Bangko Sentral. Coming from Aris of Manila, can GCash be used to pay store or retail outlets? Correct. Pwede kang pumunta nga sa gamitin ng GCash pambayad sa isa sa mga pinakamalaking malls dito sa Pilipinas. Pag nando ka sa department store? Sa department store? Halimbawa, may binili kang t-shirt or pantalon, pwede mong bayaran yon using GCash. Magte-text? Kung wala pa ako ng card, ite-text ko lang text lang yun, oo. In fact, kung ginagamit nun yung text lang. Kunwari to si Fredo, tatanungin niya yung pangalan ng sales lady, hingin niya yung cellphone number? Hindi. Meron naman proseso doon. No? Meron yung cellphone number ng sales lady. Merong proseso, no? Merong proseso, ituturo sa inyo ng kahera kung paano siya babayaran. Pero so, ipapasa lang din. And will I be issued a receipt? Since I purchased something from the retail outlet. Yung resibo dun sa kahera ang ibibigay sa inyo. The usual receipt. So talagang payment, pambayad, payment facility yung GCash. Yun ang isang malinaw na serbisyo niya. In fact kung sabi ko kasi, kung ito yung gano'ng kaganda nitong serbisyong ito, halimbawa meron ka kamag-anak sa Iligan, no? Sa Lanao del Sur, no? At gusto mong padeliveran halimbawa ng pasalubong, let's say chicken or whatever it is, no? Pwede ka magpadala ng GCash dun sa tindahan ng let's say lechon manok doon at i-deliver lechon manok doon sa kamag-anak mo sa Iligan, nandito ka sa Maynila. So ganun kasimple yung service. That is an application of money transferring or yung iba, lalo na for OFWs, familiar sila, remittance or money transfer. This simply is, that application is GCash is used for money transfer or remittance. Correct. Nagsimula kami na inaalok namin yung GCash sa remittance, no? Galing sa abroad, sa international remittance. Kaya ka nga nagigising ng 4 a.m. No? Oo, kaya ako nagigising ng 4. So, pwede ka magpadala ng pera doon sa cellphone ng iyong kamag-anak dito sa Pilipinas, no? So, does it only work abroad or miski na dito sa Pilipinas? Lalo na dito sa Pilipinas. Pwede dito sa Pilipinas. So, domestic money transfer or remittance and international. So, yung cellphone nila abroad, luludan nila ng... Hindi, pupunta ka sa aming mga remittance partners abroad at babanggitin mo lang yung phone number ng iyong kamag-anak dito sa Pilipinas, yung Globe or TM phone number.
Okay. at papadala na ng GCash yung kamag-anak mo dito sa Pilipinas. So miski na wala silang Globe number abroad, pag pumunta sila sa remittance center, which they usually do, ang pinapadala yung cellphone number. Cellphone number, no? Okay. Tsaka linawin ko lang, Arman, meron din kaming isa pang produkto ng remittances na ginagamit namin sa abroad at dito rin sa domestic. Okay. No? But this is a cash pickup service. Ang tawag naman dito yung GCash Remit. Okay. So, alam natin kasi na hindi naman ganun karami rin ang medyo sanay pa doon sa GCash wallet. Right, So, right. para maranasan din nila yung GCash na experience, no? Meron kaming bagong produkto na talagang GCash Remit at pwedeng makuha dito nung kamag-anak yung pera. May reference code lang siya ipapakita doon sa aming mga outlets. Paano niya makukuha yung reference code? Okay, so kapag kukuha ng remittance? Kapag nagpadala ng pera yung kanilang sender sa abroad, no, makakatanggap sila ng text message ng nandun yung reference code. At kadalasan naman yung sender, kapag nakuha niya yung reference code sa abroad, itinatawag naman niya dun sa beneficiary din dito. Okay. Yung beneficiary pumunta sa GCash outlets namin at pwede na niya makuha yung pera. So, yun yung isa pa naming serbisyo na siyempre hindi mo nakikita, wala pa siyang GCash wallet. No? Pero Right. eventually, magiging matututunan niya yung GCash wallet coming from Ibig sabihin ba nun, I don't have to be a Globe subscriber? For now, yes. Oo. Sa kwento mo kasi. Sa ganung So, serbisyo, oo. sa GCash Remit. Oo. Yun yung pinipick up ko sa isang physical location. Ito yung para sa mga kliyente namin, para sa mga customer namin na siyempre hindi pa masyadong sanay sa GCash wallet, Right. pero kailangan natin siya ipasok or simulan ng turuan dun sa GCash. Pero pag nag-GCash, because I'm more interested about the GCash GCash wallet, because for us, sa Colayco Foundation, as we do financial literacy, we believe it's a good way to manage your finances. Correct. Kapag may GCash account ba ako, meron akong pwedeng puntahan na website that can, or paano ko malalaman yung mga transactions ko sa GCash? Kapag nag-transact ka kasi sa GCash, nakakatanggap ka kagad ng reply, no? Ng reply message kung ano yung ginawa Sa mo cellphone o ko. sa cellphone mo. No? So, pwede mo i-save yun. Patuloy pa namin ini-enhance o ini-improve yung serbisyo, no? Eventually, magkakaroon kami ng pagkakataon na maibigay sa mga customers namin, mga subscribers, makita mo yung mga transaction mo on the web. But obviously, hindi naman lahat ng tao rin may access pa sa web. Internet savvy pa, yeah. But kasama yan sa mga plano namin at kasama yan sa mga pinag-iisipan naming ibigay na serbisyo sa aming mga customer. Mga tanong ng mga kasama natin, nila Fredo. Yung GCash ba will work in all types of cellphones? Even I'm a Globe subscriber, pero ang cellphone ko ano ba yung mga unang cellphone? Yung mga 51. cellphone na kailangan ng backpack para sa kanilang cellphone case, yung mga ginagawang kalsonan ng mga truck, yung mga malalaking cellphone. Does it work in all types of cellphones? Well, baka wala na nga yung mga cellphone na ganun kalaki, no? Pero tatakbo yan gagana yan sa lahat ng cellphone. Ang kinakailangan lang ikaw ay isang Globe or TM subscriber. So, depende dun sa SIM Sa SIM, card na hawak. Isa pang tanong na which kailangan natin ibanggit, baka tinatanong ng mga audience natin, may limit ba sa paglagay doon sa wallet ko? Dahil katulad dito, mamaya may wallet rate tayo, hindi ko sinabi sa'yo. May limit lang yung physical wallet natin, di ba? How about your mobile wallet sa GCash? Okay. Ang GCash wallet, hanggang 40,000 pesos lang at any given time. No? Hanggang 40,000 lang yung kaya mong ilagay dyan. At sinusunod natin yung mga patakaran ng Bangko Sentral. No? Sa isang araw, pwede ka rin maglagay doon ng hanggang 40,000. At sa isang buwan, ang total na pwede mo lang ilagay dyan is 100,000 pesos. Paano ko malalagyan ng 100 kung 40,000 lang? So, halimbawa, nalagyan ako ng 40,000 ngayon, nag-cash out ako. Kinabukasan, makakuha ulit ako ng another 40,000, magka-cash out ako. At pangatlong araw, makakuha ako ng 20,000. So, for 1 month, ang total? 100,000. 100,000. How about yung nagpapadala? Yung nagpapadala naman, kung wala naman siyang talagang cellphone, pero 40,000 niya, kung gumagamit siya ng GCash wallet, ang papadala lang din niya, obviously, in a day, is 40,000 lang din. So, Kasi yun may limits tayo ng, kumbaga, yung cash in and out. No? Dapat 40,000 yung in, 40,000 yung out. Yung isa pang tanong ni Fred, may limit ba? Kasi yung airtime load is separate from your GCash mobile wallet. Tama yan. Yung airtime load, pag minsan, lalo na yung mga prepaid, pag bumibili, may expiration. Pag a small amount lang, hanggang 1 day lang, hanggang 3 days lang, or iba hanggang 1 week, yung GCash mobile wallet mo, when you load 5,000 o hanggang 40,000, hindi mo naman ginalaw, hindi ka pa nagbayad, hindi ka nag-transfer, may expiration ba yun na kailangan kong gamitin? Wala tong expiry kasi pera ito eh.
Hindi ito katulad ng airtime loan. No? So wala tong expiry. Kay 1 year or 2 years, nandyan yung pera mo sa wallet mo. But let's clear this out. It doesn't earn interest because it's not a bank account. That's correct. It is an electronic money, no? Hindi siya nag-earn It's ng interest. electronic money. Let's address some of the questions from Arnie of Laguna. Ayan. Who and what kind of retail outlets that accept payment via GCash? Okay. Meron kaming yung retail outlets, kung pwede ko nga banggitin, no? For Sure, example, sure. Shoemart, pwede ka pumunta sa Shoemart, pwede ka magbayad ng mga goods mo doon, magbinili mong goods, no? Pwede ka rin sa mga ibang mga drugstores like Mercury Drug, no? So marami tayong merchants na pwede mong tanggapan. Other outlets aside from those you mentioned, Okay. are they ready to accept GCash? Oh yeah, ang karamihan nga doon is mga cash in and cash out outlets para mabanggit na rin, para kumpleto yung informasyon ng ating mga kababayan. For cash in outlets, nandyan yung aming mga Globe Business Centers, Okay. nandyan yung mga pawn shops. Saan makikita yung Globe Business Centers? Karamihan, yung Globe Business Centers at sa mga Shoemart malls, meron kami doon. At sa mga major malls, meron kaming mga Globe Business Centers. Okay. Meron Doon pwede ako mag-transact ng GCash. Correct. Either mag-cash out or Cash in. mag-cash in. Okay. At yung mga pawn shops na partners natin, katulad ng Tambunting, Villarica Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, So nasa community yan. Oo, Nasa Prime community. Asia Pawn Shop. Talagang ang aming mga outlets ay widespread. No? Hindi lang siya sa key cities or urban areas, kundi nandun din sa mga remote or rural areas.